Okay, class? So, next problem tayo. Meron ulit tayong simply supported beam. Kaya lang this time, imbis na uniform distributed load, ay meron tayong point load. Ibigay ko na rin yung distance natin. Ang magiging distance natin dito ay L over 2. So, gawin natin itong 4 meters. Ito rin ay 4 meters. So, yung 100 kilonewtons natin na yan ay nasa midspan ng simply supported beam natin. Again, kapag symmetrical, syempre yung support reactions ito ay magiging hati lang. Ito ay 50 kilonewtons. Ito rin ay magiging 50 kilonewtons. Next, alam natin ngayon na kapag pinahanap dito yung, lagay ko na rin, hanapin natin yung Ymax, yung slope sa A, tapos yung slope sa B. Tapos, alam natin ngayon na kapag i-drawing natin yung elastic curve nito ay magiging ganito ang kalalabasan. Something na magiging ganito. At, syempre, symmetrical yung beam natin, edi yung maximum deflection yan ay located sa midspan o sa 4 meters natin na yan. Kaya lang, class, pwede sana nasabihin na ganun-ganun lang, basta symmetrical lang, kaya lang syempre panturo nga. So mamaya palitawin pa rin natin kung paano gagawin para hindi tayo naging kabisote, para alam mo talaga kung paano ginagawa. Apply natin, class, ha. So, anong sabi ko sa'yo? Kapag determine na natin yung support reactions, so gawa ka ng cutting plane. Again, sa DEFO, ang ginagawa mo per segment ang pagkakat natin. Ano ba yung segment na yon? So, pangalanan ko muna yung position ng 100 kilonewtons natin ay point C. Ayan, inimbento ko lang na ano. So, kung DEFO ito, class, gagawa ka ng shear and moment equation sa segment na to, diyan ka magkakat. After naman yan, gagawa ka ng shear and moment equation sa segment CB, diyan ka naman magkakat. Kaya lang, sa theory of structures, dinidiretso na natin agad para mas mapasimple yung pag-perform natin ng DIM. So, paano gagawin? Ganito lang, class. Indicate mo. Mula dito sa starting point, again, syempre, magandang practice na sinisimulan natin sa kaliwa. Papunta rito agad sa last segment. Diretsuhin mo na agad doon. So, again, pwede naman sa kanan. Kaya lang, pag medyo hindi ka pa sanay, possible na malito ka sa sign convention. Pero may mga problem naman na madaling palabasin kapag kakanan natin sinimulan. Pero common nga kasi talaga kaliwa. Magbabago yung sign convention mo or magbabaliktad pala yung sign convention mo kapag sinimulan mo sa kanan. Sa mga nagsisimula, hindi advisable, class. Baka malito ka lang lalo. So, ilagay ko siguro yung free body diagram natin. So, yung beam natin sa section plane, sa cutting plane ay magiging ganito. 50 kilonewtons. Tapos, andito na naman yung shear sana. Kaya lang, hindi naman shear ang gusto natin palabasin. Mumit agad. So, ito yung MX. Siyempre, nag-pass through na tayo sa 100. So, kasama na siya sa free body diagram natin. 100 kilonewtons. So, perform natin yung paggawa ng shear ng moment equation. Again, MX pa sana to. Pero, ganoon na rin yun. Irekta ko na agad ng EI, Y double prime equals. So, tingin ka sa 50. Yung 50 ay magpaparotate mula with respect sa cutting plane mo. Magpaparotate yan ng clockwise direction. So, ito ay magiging 50. Ano distance? Indicate ko na rin. Ang distance ito ay X distance. So, magiging 50 X minus counterclockwise yung 100. So, 100 multiplied by X minus 4 meters. Yung 4 na yan ay yung distance na to, class. Ito, 4 meters yan. Pakitignan mo sa given. So, X minus 4. Mapapansin mo na ang ginawa ko rito ay hindi parenthesis. Inequality symbol ang ginamit ko. So, ito yan, class. Ito ang reason ba't inequality. Yung inequality symbol na yan ay reminder sa'yo na i-consider mo during computation yung position ng load na yon. So, ito yan. Di ba sa DEFO, sabi ko sa'yo, magka-cut ka sa section na to. Then, magka-cut ka sa section na yan. Bali, per segment ang cut mo. Ngayon, sa theory kasi, di ba nire-recta mo na agad hanggang sa dulo na segment. Ngaya lang, kapag pinagawa ko sa iyo moment equation, kunwari dito lang. Di ba dapat ang moment equation lang niyan ay EIY double prime equals 50x lang sana yan. Tama ba? Kasi kung yan ay 2 meters pa lang, for example, 2 meters lang itong pinapahanap ko sa iyo na yan, ang moment equation nandiyan ay 50x. So, hindi kasama si 100
tapos x minus 4. Kasi when x is equal to 2, yung 100 kilonewtons, hindi pa naman nadadaanan ng equation mo. So, dapat wala pa talaga yun sa equation. Tama ba? Yun ay sa defo. Kaya lang, since nga sa theory ay pinupunta na natin agad yung dulong segment, kailangan may gawin tayong konting kakaiba para makonsider natin yung position ng load kung talagang natamaan na ba or nalagpasan na ba natin yung load na yon. So, yun yung inequality symbol. Paano kung gamitin ito, class? Kunwari, class, ang pinapahanap ko sa mamaya ay deflection when x is equal to 2. Ito yun. Paano kung dyan yung pinapahanap ko? So, di ba yung x ipapalit mo yung value ng x na yun ay ipapalit mo dito sa x na yan. So, ito lang yan. Kunwari, 2 minus 4. Ang kalalabasan nung loob at sa loob ka lang yung kalalabasan nung loob ay negative value. Tandaan na kapag yung loob nung inequality symbol na yan, kapag yung sagot dito ay negative, regardless kung naka-square, naka-third, naka-cube, or 4th root, 5th root, 6th root, yung loob lang titignan mo. Kapag nag-negative yung loob nun, automatic ine-neglect mo sa equation mo yung term na yon. So, ito yun kung bakit dapat yung loob lang titignan. Paano magiging 2 minus 4? Tapos naka-square. E di, kung negative 2 ito, pag in-square mo, positive pa rin ang kalalabasan. So, hindi po ganun ang paggamit. Ang paggamit ng inequality ay yung loob muna ang titignan mo. Basta yung loob ay mag-negative, automatic neglected sa equation. So, i-perform pa natin, class. Isunod-sunod natin. Burahin ko muna. So, gawin natin, class, yung DIM. Magiging EI, napalitan yung ano ko. Magiging EI integral na. So, 50x, pag in-integrate natin, magiging 50x squared over 2. Ito yung magiging 25x squared na lang ito, no? Kasi 50 divided by 2 is 25. Minus 100, tas multiplied by x minus 4. Then yung x minus 4, may square na naman. Magkakaroon na naman tayo denominator na 2. So, magiging 100 divided by 2, edi 50 lang yon. Multiplied by inequality x minus 4, syempre ito magiging squared. Using indefinite integral plus C1. Perform another integral, class. Magiging EIY na lang ito. Equals 25 x cubed over 3 minus 50 over 3 quantity x minus 4, cube plus C1x plus C2. So, again, moment equation, tapos si slope equation, tapos deflection equation. So, ayun na, class. Meron na tayong mga equation. So, time na para gamitin natin yung boundary condition. So, tingin ka ulit, class, dito sa given natin na beam. Tignan mo, hanapin mong mabuti yung support. Kasi alam mo na magkakaroon ka ng boundary condition kapag sinunod mo yung support. Magkakaroon pa lang boundary condition kapag nahanap mo na kung ano yung position ng support. O, tingin ka dito muna sa hinge. Ang cutting plane mo nagsimula sa x distance, sa point A. Ito, So, dyan nagsimula. Ano ang distance ng simula mo sa point A? Diba 0 yon? Diba ito yung x is equal to 0, ito yung x is equal to 4, ito yung x is equal to 8. So, yung point A natin ay x is equal to 0. Tandaan yun, ang tinitignan mo yung support kasi doon ka may boundary condition na deflection is equal to 0. So, at x is equal to 0, point A yung tinutukoy ko doon, deflection is equal to 0. So, again, tingin ka rito, class. X value, y value. So, x and y values ang meron ka, gamitin yung deflection equation. Doon ka lang tumingin, class. So, i-apply natin. So, ito, yung part na to, ay copy ko pala. So, ayan, class. Pasensya ka na sa ng video natin. Medyo nakapaulit ako dito sa touch note. Medyo nalimutan kong nag-update kasi. So, ayan, class. EIY, ito ay magiging 0 kasi deflection ka mo ay 0. Ito rin magiging 0. Kaya lang, class, tingin ka dito. Kapag 0 minus 4, syempre ang lalabas yan ay negative 4, hindi 0. Ngayon, kapag nag-cube ka pa, kapag nalimutan mong gamitin yung inequality symbol na yan, may lalabas dyan na sagot at hindi yan mazi-0. So, ang usapan,
Kapag nag-negative yung kalalabasan ng loob ng inequality mo, neglected ang gagawin mo. So, hindi siya talaga mag-0. So, maging 0 minus 4 ito, mane-neglect yung term na to. So, ito ay magiging neglected. O, ine-neglect natin yung term na yan. Ngayon, class, ito magiging 0. So, masasolve na naman natin, C2 is equal to 0. So, bakit pa ganun? Ba't ba na-neglect? So, tingin ka dito, class, sa beam natin. So, sa beam natin, sabi mo dito, when x is equal to 0, y is equal to 0. So, nasa ng position mo? Yung when x is equal to 0, ito po yun. Ito yun, no? Ito ang point na to, yung x is equal to 0. O, tanongin kita, class, ano ba yung natanggal na term na to? Ito. Ano ba natanggal, yung natanggal na yan? Di ba yan yung galing dito sa 100? So, balikan mo dito. Ito yan yung may 100. So, isa-isayin natin na, when x is equal to 0, ito po yun. When x is equal to 0, sabi mo, hindi pa naman talaga nadadaanan yung 100. So, dapat, sa equation mo talaga, wala pa yung 100 na yan. Kaya lang, since theory of structures yung ginagawa natin, para minsan ang calculus na lang ang gawin natin, so, kinukuha na agad natin yung pinakadulong segment agad. Tapos, ginagamitan na lang natin ng inequality symbol yung ibang term para ma-remind tayo na possible na hindi siya masama doon sa load natin. At yun nga po yung nangyari. When x is equal to 0, ito yun. Sabi mo, yung 100 na to, hindi pa naman nadadaanan ng cutting plane mo kasi doon nagsimula sa point A. E di ibig sabihin, dapat sa equation talaga, wala pa ito. So, yun yung ginawa natin. Napansin mo ba na, since negative value yan, yun ay sinyalis na hindi pa nadadaanan doon sa position na to, when x is equal to 0, hindi pa nadadaanan yung term na yan. So, nine-neglect po natin. Ganun lang ang ginawa natin. Kung bakit inequality symbol, yung ginagamit natin at hindi parenthesis para ma-remind ka na, uy, consider mo yung position ng load na yan, baka kasi mamaya neglected yan. Baka wala pa dapat sa equation. So, ganun lang ginagawa ha. So, nahanap natin yung C2. Hanapin naman natin C1. So, hanapin ulit natin yung sa pang-boundary condition. Ano ulit yon? Yung sa roller naman. Alam natin na yung deflection sa roller natin or support din yan ay 0 din. So, i-apply natin. At x is equal to, so ano distance niyan? Mula do sa point A, 8 meters yan. So, at x is equal to 8, y is equal to 0. So, i-copy ko lang ulit yung deflection equation natin kasi x and y values tayo meron. So, ito yan, class. I-perform natin, class. Sabi mo, when x is equal to 8, y is equal to 0, ito ay 0. Tapos ito, magiging 8, yung x dyan. Tapos dito, pansinin mo ito, 8 minus 4 is positive 4. So, positive, ibig sabihin, hindi siya makakancel out. So, ganun lang ginagawa natin. Bakit ba ganun? O, tingin ka ulit sa beam. When x is equal to 8, ito po yung tinutukoy natin, yung roller support. Eh, di ba nagsimula ka ng cutting plane mula sa point A papunta sa point B? So, tingnan natin, when x is equal to 8, di ba nadaanan natin yung 50 kN na reaction ng A? Tapos nadaanan na rin yung 100 kN dun sa may midspan. Kapag ang tinutukoy mo na ay when x is equal to 8. Kaya mapapansin mo, yung 100 na yan, this time, ito, ay kasama na. Kasi 8 minus 4 is positive 4. So, kasama siya sa equation natin. So, gawin natin, class. Magiging 0 equals 25 times 8 cube over 3 minus 50 times 4 cube over 3 plus 8c1. So, yung c2 natin ay 0. So, shape solve ko na lang. Ang lalabas na value natin ay c1 equals negative 400. Yan na, class. So, meron ka ng C2, meron kang C1. So, gawin natin, class. Merong C2, merong C1. E de, i-rewrite ko lang siguro. Copy ko yung slope equation natin. Ay, sorry. Copy ko yung slope tsaka deflection equation. Ito yon. So, ito. I-rewrite ko lang, class. Yung palitan ko lang yung value. Substitute ko lang yung value ng C2 at C1. Substituting values of C1 and C2. So, yung C1 ko, ang sabi ko dyan, yung value ng C1 ko ay
Ang value ng C1 ko ay negative. Ayun pala yung plus. Burahin ko na rin. Magiging negative 400. Tapos, yung C1x saka plus C2 ko, yung C2 ay 0, so burahin ko na talaga yan. Yung C1x ko na lang matitira. C1x ay magiging minus 400x. At ito na yung final na slope and deflection equation ng beam natin na yan. So, perform natin class, determining Ymax ulit. O, alam na ulit natin, kapag simply supported, tandaan ha, limited lang yun kapag simply supported beam. So, for simply supported beams, sulat ko lang ulit, kamukha nung kanina, for simply supported beams, Ymax is located at Y prime is equal to 0. Again, for simply supported beam, only lang ito ha. Ymax is located at Y prime is equal to 0. E di gamitin ko siguro yung slope equation. Kasi yun ang may value ako eh. Ito, gamitin ko yung slope equation natin na yan. So, copy, tapos paste lang ulit natin. Tuburahin ko lang ito. Ayan class. So, ayan yung slope equation natin. E di, sabi mo, malalaman natin yung location ng Ymax natin kung nasaan 0 yung slope. E di, sadyain natin class na mag-0 itong slope. Sadyain natin na maging 0 yan para lumitaw ano yung value ng x. Again, x squared yan. So, meron kang x1 tsaka x2. So, 0 equals 25x squared minus 50 multiplied by x minus 4 squared minus 400. So, shift solve ko muna. Input kong initial ay 0 sa solve for x ko. Ang lalabas sa aking value ay 4 meters. Tapos, try ko lang palitawin yung isa. So, trial and error lang ako ng isa pang value. Shift solve 100 naman ako. Ang lalabas na isang sagot ay 12 meters. So, ayan na class yung dalawang value ng x1, ng x ko, isang x1 at x2. So, nasa sa atin na naman kung ano yung gagamitin ng dating value. At hindi porke yan yung lumabas sa equation, ay yan yung tamang sagot. So, piliin mo lang alin yung logical. Take note na yung beam natin dito ay 8 meters lang. So, automatic yung 12 meters natin na sagot, hindi na logical kasi mas mahaba pa siya doon sa beam natin. Lalabas, paano nag-deflect yung hindi naman parte ng beam. So, ang iti-take lang natin na final answer kung nasaan located yung maximum deflection ay 4 meters. At totoo rin naman, di ba? Sabi nga sa'yo, symmetrical yung beam natin, automatic nasa mid-span yung maximum deflection. So, pinaperform ko lang ito para maipakita sa'yo yung solution para practice na rin siguro para sa atin. So, determine na natin Ymax class. Copy ko na ulit yung deflection equation. Ito. Kuhanin ko yung deflection equation kasi dyan ko ipapalit yung value ng x natin. So, for Ymax, x is equal to 4 meters. So, ito, since 4 meters ipapalit ko, yung y siguro, lagyan ko na ng maximum. Tapos, palitan ko na rin ito ng mga value. Ito, yung x natin, gagawin ko lang class na 4 cube. Tapos, tingnan mo ito class, 4 minus 4, syempre ito, 0 lang ito. So, yung x din natin na to, yung 400x natin na yan, palitan ko lang din, gawin kong 400 multiplied by 4. So, ayan na. Ymax is equal to 25 times 4 cube over 3. Siyempre, magsi-0 yung may 50 over 3 minus 400 times 4. So, lalabas sa aking value is negative 1066.67 divided by EI. So, makikita mo, negative po ulit yung lumabas natin na sagot kasi expected naman na yung elastic curve natin ay pababa mula sa undisturbed beam natin. Ito obvious naman na magiging negative talaga dapat yung sign convention. Again, class, pag positive, ay kapag upward yung deflection o tinatawag dating camber, yon ay positive. Kapag po downward, yon ay negative. Kapag nagbaliktad yan, walang sense yung sagot mo, so ibig sabihin nun, mali ka. So, i-reconsider natin yung pagsosolve. Next, hanapin din natin, class, yung slope sa A at slope sa B. So, tandaan, yung slope natin sa A, x is equal to 0. X is equal to 0. Tapos yung point B naman, x is equal to 8. So, pakitandaan mo na lang ha. So, kuhanin ko lang ulit class yung slope equation ko. Ito yon, slope equation. Ay, sorry. Deflection equation pala ito.
So, ito yung deflection equation ko. Burahin ko lang yung mga nasamang hindi naman relevant. Okay na, class. For slope at A, equal lang din to, class, do sa y prime A, ha. Baka malito ka lang, yung slope sa A, tsaka y prime A, isa lang yan. So, perform natin, class. Sabi mo, pag nasa point A ka, x is equal to 0. So, gawin natin, class. Ito, mawawala. Kasi 0 lang. Ito, class, negative value, neglected. Ito naman, 0. So, ang lilitaw lang dyan, yung y prime pala natin ay very basic na negative 400 over EI. At mapapansin mo na negative ang lumabas sa sagot kasi clockwise rotation. Ito yun, no? Mula sa undisturbed natin, mula sa beam natin na walang load, nag-rotate yung elastic curve clockwise direction. So, negative talaga ang lalabas sa sagot. So, for theta A naman, class, for theta B equals y prime B lang din yung class, x is equal to 8 meters. So, i-copy ko lang siguro ulit yung equation natin para hindi na mo uliting isulat. Ito yung class. Burahin ko lang ulit. So, sabi natin dito, yung x value dito maging 8. So, kasama ito. Kasama yan. Ito naman, 8 minus 4. Kasama rin yan kasi positive 4 yon. So, gawin natin, class. Solve natin. Magiging y prime at point B is equal to 25 times 8 yung x natin, so 8 squared, minus 50 times 4, 8 minus 4 is 4, positive 4, so 4 squared, minus 400. Ang lalabas natin sagot ay magiging positive 400 over EI. Positive. So, mapapansin mo ulit, yung slope sa A, tsaka slope sa B, same na numerical value, pares sa 400. Ang difference sila ay yung sign convention, isang negative tsaka isang positive. So, bakit na nga ulit? Pansinin na sa point A natin, sa undisturbed beam papunta sa elastic curve, clockwise rotation. Pero sa point B naman, papunta sa elastic curve, ang rotation natin ay counterclockwise. So, yung last kaya negative, positive. Ulitin ko ulit ito. Kapag clockwise rotation, equal yan sa negative na slope. Kapag naman counterclockwise yung rotation natin from undisturbed to elastic curve, magiging positive yung sign convention natin. At yan, yung proof na, ayan, may sense yung sagot natin.